Kumusta mga katribu? Patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribu mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Mga katribo, iwasan ang maging bias, panatiko o loyalista. Ikaw ang talo diyan. At sa ating kwento, okay, hello! Magandang araw sa ating lahat dito sa mga taga-subaybay sa ating pinakamamahal na YouTube channel, ang The Flyers TV. At narito muli kayo ngayon sa ating playlist, ang The Micro Agenda. Itong playlist na ito ay para po ito sa lahat ng mga member ng mga microfinancing institution, especially na po yung card MRI, kung saan din tayo po nating stop dyan. So, kumusta kayong lahat, mga ka-micro agenda? Ano po? So, kung kayo po ay mapunta sa ating channel, ang The Flyers TV, hanapin po ninyo ang playlist na ang title ay The Micro Agenda. At panoorin niyo po yung ating mga video regarding mga insurance programs, mga microfinance programs, at saka iba pang mga terminologies na ginagamit po sa microinsurance at microfinancing. Pag-uusapan natin at kukumustahin natin ang lahat ng mga member clients, especially dun sa mga medyo hindi pa masyadong alam ang lahat about sa ano nga ba ang microinsurance, ano yung microfinancing, ano yung mga benefits, ano yung tulong nito sa atin. Okay, bago lahat, wag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Diyan po sa ibaba nitong video kung ikaw ay nanonood sa YouTube. So, i-click nyo po ang subscribe button dyan sa ibaba. At kung ikaw naman po ay nanonood sa ating Facebook, so i-click lamang po ang like o kaya follow. Thank you so much. At i-share nyo rin po ito sa ating mga kagrupo dyan sa mga barangay, sapagkat ang ating mga pag-uusapan ay malaking tulong, information drive para din sa mga member, clients ng mga microfinancing institution, member ng mga microinsurances programs, para po mabigyan pa sila ng dagdag na kaalaman kung paano at gaano kaganda ang magkaroon po ng isang microinsurance sa ating mga tahanan. Mga pala dito pala sa aking panunod sa ating YouTube channel. So, nakita ko kaagad sa bungad na screen ng ating computer yung isang comment dito. Sabi niya, boss, gusto ko pong maintindihan ang Card Care Plus. Ayan, yung Card Care Plus po, isa po yan sa mga insurance program din ng card. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na video. Thank you so much, Yanes. Sa iyong comment. Doon naman sa isa pang comment, sir, paano po may balik ang center ng card na ibalik ang sigla bawat center? Oo nga, hindi naman sigla, no? Ay, isa pang comment nga doon, sir, paano po may balik ang center ng card na ibalik ang sigla ng bawat center? Yan po ay galing kay Rosemary Domingo. Hello, Rosemary. Kumusta ka? Oo nga, masaya na may balik yung sigla ng bawat sentro. Yung tayo po kasi staff pa sa card, ang ginagawa natin para maging masigla yung center, syempre, i-encourage natin yung mga member na umattend ng meeting. Tapos, during meeting, kailangan live lang discussion. Yung mga topic talaga tayo dapat na pinag-uusapan. Tapos, meron tayong mga sineselebrate na yung anniversary ng sentro. Nagka-candlelighting pa tayo, naghahandaan. Pag Pasko, may Christmas party. Mga simpleng ganon. Sana mabuhay muli. So, yung pag-uusapan natin sa mga susunod na mga video natin. Pero pinaka-topic natin ngayon ay tungkol po doon sa ating isang, actually, beneficiary siya ng isang member na namatay. Si member po, tandaan nyo, si member po ay namatay. May naiwan siya na utang sa card. And then, ang isa pang dapat tandaan,
ang sabi mismo ng beneficiary, lapse daw po yung insurance ng kanyang nanay na member ng card. So, ang tanong ngayon ng beneficiary, may makukuha daw ba siya na insurance benefit? Dahil yung kanyang nanay, mahigit 5 taon ng member ng card, very loyal, matagal na talaga. Tapos, namatay nga, ang problema, nag-lapse yung insurance bago mamatay, at may naiwan pang balanse yung kanyang utang. So, yun yung ating pag-uusapan. So, kung alam mo yung kasagutan sa katanungan niya, kung may benefits ba siya na makukuha mula sa Basic Life Insurance Program, kung saan kasama kanya nanay na namatay, na nag-lapse sa insurance, may nahiwan pang utang, comment down below kung ano ang iyong masasabi dyan. Kung ano may papayo mo dun sa ating beneficiary, itago natin sa pangalang Mark. So, yun po yung, tumawag pa nga sa atin si Mark dun sa ating cellphone na naka-display ang number ko dyan po sa comment section. So, pwede niyong tawagan yan, i-text. Pero mas maganda, direkta po kayo dun sa ating messenger, mag-message. Kung tatawag naman kayo sa ating telepono na nasa screen. Okay, so bago tayo magpatuloy, syempre promotion muna tayo. Ito po na Salveyo Barley Grass. The best po ito. Ito po yung SBG on the go. Meron naman tayong Salveyos in a trial pack. Meron din nasa jar. Marami pa yun. Meron din capsule. Depende kung ano ang type ninyo. Paano nyo inumin yung Salveyo Barley Grass. Bakit natin siya pinopromote? Kasi, napatunayan ko talaga siya na effective. Hindi po ba ako'y naoperahan last year 2019 kung saan ito ay umpisa ng COVID. 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Almost magsi 6 months na po after ako na maoperahan. Pero never pa po ako nakaramdam ng kahit na anong sakit. Kahit simpleng lagnat, or anumang sakit na, yung mga sakit na normal sa katawan natin. Simulan ako na operahan, nakilala ko itong Salveyo. Iniinom ko siya araw-araw. Wala pa akong naramdaman ng sakit. So, thanks God talaga, grabe. Kung tutuusin, dapat sakitin tayo kasi dahil sa operasyon, tinanggal yung ating gallbladder. Kaya napakaswerte natin na may Salveyo Barley Grass. So, anuman ang sakit mo, wala pong problema kasi yung Salveyo Barley Grass, organic at wholesome ang approach. Ibig sabihin, lahat ng sakit, kaya niya pong i-normalize or gamutin. Although hindi siya kagaya ng gamot na nabibili sa butika na biglaan ang epekto. Ang epekto niya ay long lasting. Ibig sabihin, as long as na ginagamit mo siya, hindi mo na mapapansin, ang lusog-lusog mo na. Diba? Yun ang kagandahan yan sa Salveyo Barley Grass. Kaya bili na po kayo. Kung paano po bumili, may link tayo dyan sa ibaba sa ating caption. O kaya pumunta kayo sa ating Facebook page na Kwentong Salveyo. I-click nyo lang yung shop now button doon sa ating Facebook page. O dito sa YouTube, may link din tayo dyan sa ating caption. So, pwede nyo naman i-click yan. Pero mas maganda magpa-member po kayo para po ma-avail nyo yung discount na 20% up to 50% discount. Depende sa membership package na binili ninyo. So, kung paano magpa-member, dyan sa link mismo kung saan ka mag-add to cart, i-click mo lang dyan yung sign up. Sign up. Tapos, ang una mong orderin syempre, membership package para ma-activate mo yung membership. Kung hindi mo alam gagawin, nandyan yung aking mga contact number, email, ang aking messenger, telepono, i-message nyo lang ako. Akong bahala sa inyo. Sagot ko kayo. Okay? Huwag kayo mahihiya. So, subok ko yung Salveyo. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Dumako na tayo dun sa concern ni Mark. Yung si Mark ay yung anak ng ating member na namatay. Isahin natin, yung unang concern ni Mark, yung unang concern, yung unang tanong, may matatanggap daw ba na benefits siya bilang beneficiary dahil yung nanay niya nga po ay namatay na member ng card, matagal lang member, almost more than 5 years, matagal na, So, yung una nating katanungan na galing kay Mark ay kung mayroong siyang makukuha na benefits. So, ang unang sagot siyempre natin, meron. Kasi member. Kaya lang, may sinabi si Mark na nag-lapse daw po ang insurance ng kanyang nanay. So, agad-agad,
babalik na rin natin yung ating sinabi. Wala pong makukuha insurance kapag nag-lapse. Ano po? Pero doon sa 2020, may makukuha tayo na 5 pesos na, di ba ang insurance naman lang naman sa 2020 is 15. Yung 5 pesos, retirement fund yun. So, ibabalik yun. So, maibabalik yun, makukuha yun, Mark. Okay, ganito pa. Masalimot yung mga pangyayari kasi tinanong natin si Mark kung meron siyang pinirmahan na liham paalala or kaya yung kanyang nanay bago nag-lapse ang insurance. Ang liham paalala po ay isang liham mula sa insurance office natin na magpapaalala sa iyo na maglalapse ng insurance na kailangan mong i-recover, bayaran, dahil kung hindi, mababaliwala po yung policy na meron ka dun sa insurance na yon. Ano po? Bakit natin nabanggit yun? Kasi kung walang napirmahan na liham paalala si Mark or kung sino man sa mga beneficiary ng member natin, ano po, okay, nung client, so, yung insurance po, kahit nag-lapse, meron pong makukuha doon. Ano po, wow, ganun pala yun. Opo. So, ngayon, ang challenge dun sa opisina, kailangan maglabas po sila ng katibayan o dokumento na nagpapirma sila ng liham paalala para yung salitang lapse, totoo talaga na walang makukuha na benefits. Ano po? Kasi kung wala silang may pakita na liham paalala na meron silang napapirmahan bago yung last time na mag-lapse yung insurance ng member, ano po, so dapat may mapakita sila. Kung wala silang may pakita, wala pong habol yung office doon sa claim ni Mark. So, si Mark ay may habol doon sa claim. Pero kung may pakitang opisina na pinirmahan na liham paalala, ibig sabihin si Mark po ay walang habol doon sa life insurance. Dahil kung natural death, 50,000. Kung accidental death, 100,000. Yun po yung makukuha in case. So, may ganun pala na kapag kahit na nag-lapse ang insurance, kung hindi mo napapirma yung client or ang kanyang mga beneficiary ng liham paalala, may possibility po na makapaghabol yung beneficiary doon sa benefits. Bakit? Obligasyon po kasi ng vendor or yung management ng insurance na dapat ang mga kliyente nila na i-inform nila na ang insurance nila ay active or lapse na or maglalapse pa lang. And ano yung mga mangyayari in case at may pinapapirmahan yan. Pag hindi po ito nagawa ng vendor or ng management ng insurance company or ng card na natin i-tutukoy dito, so automatic po hindi kasalanan yun ng member kung nag-lapse ang insurance niya. Hindi kasalanan ni beneficiary kung nag-lapse ang insurance ng nanay niya. May claim po na makukuha yung beneficiary. So, it depends upon na ngayon sa insurance company kung paano nila ibibigay yung claims. Pwede lang i-charge doon sa mga nagpabaya na staff na hindi nagbigay ng liham paalala o nagpapirma o nag-communicate doon sa member clients natin. Ano po? So, si Mark, sinabihan natin na pumunta sa bangko, makipag-ugnayan sa manager doon, at itanong yung tungkol sa insurance. Kapag sinabi ng staff na lapse na pang insurance ng mama mo, kaya wala pang makukuha. Sabi ko kay Mark, panindigan mo na wala kang pinirmahan na liham paalala. Ngayon, i-challenge mo sila na magpakita ng dokumento na may pinirmahan nga talaga sila o may pinapirmahan sila na liham paalala. Ano? So, kapag may pakitang opisina, sabi ko kay Mark, voluntarily, wala tayong hapon doon, huwag mo nang ikiit. Pero kung wala silang may pakitang liham paalala, negligence of duty nila yan, habulin mo yung insurance. Kasi, pinagpaguran niya ng nanay mo eh. Kumbaga, itinanim na yan ng nanay mo. Kaya nga siya sumali sa card because of the insurance. At dahil may utang na naiwan
yung client and then lapse na rin po yung insurance nun, ito po yung masamang balita syempre. Kung sino ang pumirma na co-borrower doon sa utang na yun, siya po ang magpapatuloy ng pagbabayad doon sa utang na naiwan ng nanay niya. Kasi nag-lapse na nga ang insurance. Ano po? Ayan. Pero, may possibility po na hindi pa lapse ang insurance ng utang. Okay ha? Linawin natin na iba yung insurance na nag-lapse dito. Ito yung life insurance ng member. Kasi ang utang may sarili din po yung insurance. Hanggat hindi pa matured ang utang, hanggat hindi pa matured ang utang, ibig sabihin, hindi lapse ang insurance ng utang. So, ano ang magandang balita doon? Kapag hindi lapse ang insurance ng utang, lahat ng naibayad ng member doon sa kanyang utang, ibabalik po yun sa beneficiary. At lahat ng balanse ng utang, ipagpalagay natin na hindi pa lapse yung insurance ng utang, hindi na po ito babayaran. Hindi ito ikakaltas doon sa matatanggap. Ibabalik lahat ng naibayad at yung balanse hindi na po babayaran. Diba ang ganda? So, dapat alamin mo yun, Mark, kung lapse ng insurance ng utang ng nanay mo. Kasi yung nabanggit mo dito is lapse ang insurance ng nanay mo as member sa card. So, alamin mo rin kung nag-lapse na rin ba yung insurance or nang matured na yung loan. Dahil pag hindi, ibabalik dapat nila yung naibayad na ng nanay mo. Okay? At isa pa, yung mga makukuha mo nga doon, yung savings ng nanay mo, syempre makukuha mo yon, saka yung retirement fund na 5 pesos doon sa 20-20 kasamang interest. Ano po? So, lesson, sa mga staff ng card, siguraduhin po ninyo na kapag may maglalapse ang insurance ng mga clients, napapapirma natin ang liham paalala or nako-communicate, baka nakaligtaan lang, para po mahabol. Sayang naman yung kanilang itinanim sa insurance. Or else, kapag wala kayo napapirma, charge to experience. Ano po? Sa mga clients naman, kailangan kung di na natin kaya maghulog, magbayad, i-inform natin yung ating mga co-borrower or ating kapamilya na tulungan tayo sa pagbabayad. Kasi sila din naman yung makikinabang pagdating ng araw. Sa mga co-borrower naman or mga kapamilya, beneficiary, kailangan alam yung member ang inyong mga nanay sa card, alamin nyo yung mga obligasyon na bitbit. Tulungan po natin dahil tayo po makikinabang pagdating ng araw. Okay? So muli, thank you so much sa inyong lahat, sa mga nakinig, nanonood sa ating programa dito po sa The Micro Agenda, dito pa rin po sa The Flyers TV. So ito po inyong Coach Randy. Muli mga ka-Flyers, thank you so much sa inyong panonood at saka sa pagsubaybay sa ating mga video na ina-upload dito sa ating channel. So huwag niyong kalimutan na i-subscribe ang ating channel at syempre i-share niyo dun sa ating mga kasamahan sa sentro yung ating mga video para mapanood nila at mabigyan din sila ng kalinawan tungkol dun sa ating mga topic na pinag-uusapan. Ano po? Ito po yung The Micro Agenda, ang agenda sa inyong mga sentro na dapat alam na alam mo bilang miyembro. So, kung hindi mo alam, panoorin mo lahat ng video dito sa ating playlist na The Micro Agenda. Ano po? Dito lamang po sa The Flyers TV. Scroll down nyo lang, hanapin nyo yung playlist na The Micro Agenda. Ano po? So, marami na yung playlist. Panoorin nyo rin yung ibang videos natin. Ano po, marami tayong playlist dito sa loob ng ating channel. Thank you so much. I hope na mag-comment kayo sa video na ito. At hihintayin ko kung ano pa yung mga next topic na gusto po ninyong pag-usapan natin. So, again, shout out dyan kay Rosemary Domingo, kay, sino to? Inad Yanes, hindi ko lang alam kung tama ang pagka-pronounce natin, kay Maricar Lopez, ano po, and then kay Rex Bonsor, ano po, ganun din kay Chelsea Cupido. So, thank you so much. Shout out din sa inyo dyan kay na Marilyn Vlog. Okay, thank you sa comment mo. Ito si Esther, thank you so much sa iyong comment. And then, oh wow, the best, ano to?
Okay, shoutout din natin si Steven Polistico. Yung kanyang sinabi dito na message is, Sir, pwede po bang iparesign ng isang member ng card kung makaisa lang hindi nakabigay sa office ng insurance savings lang kahit na wala namang loan? Tanong lang, sir. So, sagot natin doon, hindi po pwede. Ano po? Hanggat maaari, i-save natin yung customer or yung ating client, sikapin natin na mapagbayad siya ulit ng mga susunod na linggo. And kausapin, paliwanag yung kanilang obligation. Ano po? So, thank you so much sa iyong comment, Steven Polistico. Shout out sa iyo. Sa kay Rowena Magdadaro, hello po, ako rin po, magre-resign din po ako ngayon, sir. 4 years na po ako sa card. Tanong ko lang po kung marerefund po ba ang 20 pesos po na hulog weekly. Ayan, so, yung pag-resign, wala namang problema yan, choose nyo yan. Pero mas maganda mag-stay kayo kasi sayang yung insurance benefits natin. So again, thank you so much. Goodbye sa lahat. Maraming salamat mga katribo sa patuloy na panonood. Alam ko nakasubscribe ka na. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang mga salitang inihabilin ni Jesus sa ating inang simbahan upang manatili ka sa pananampalataya. Matthew chapter 18 verse 18 to 21. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if 2 of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Amen. Hanggang sa next video mga katribo, like, share, comment, and subscribe. Ito ang The Flyers TV.